To understand the state of Philippine education, we must listen to the people living it every day. Una po ay kulang nga daw po sa guro at saka po ito po ay multi-grade po ang kanilang dito sa last mile. Kulang po kami sa teaching materials. Wala din po kami mga computers. Kahit na computer room, wala po. Feeling ko biggest challenge, physically and siguro emotionally din, mentally, exhausted ka. Lahat na talaga, na-drain ka. Para sa bata. Lagi na lang namin inisip para sa bata. Despite the strain, many stay because they believe education can change lives. Na-encounter ko din po yung isa sa mga nag-aalaga or guardian dito sa isang estudyante ko is dati kong estudyante from San Vicente. Ngayon, ang sabi niya sa akin, teacher, kaya po kung nag-aaral as yung course is education dahil idol ko kita. Unang-una dahil meron akong anak na may autism. So siguro doon na na-focus yung interest ko na magturo doon sa may mga special needs na bata. I guess that the whole institutional support, not only limited sa mga resources, but emotional, psychological support that teachers should receive. Suporta po ng mga kailangan ng ALS teachers po. Mga teaching materials po. Kasama na rin po dito yung mga technologies, yung mga laptop. Sana mabigyan din po ng opportunity na kami bilang mga non-teaching personnel ay magkaroon ng chance na umangat at magkaroon ng magandang career path. Sana magkaroon tayo ng isang climate resilient na learning environment na kung saan masisiguro natin yung continuity ng learning despite the disruptions. Nag-start po ako mag-aral ng grade 1. Wala pa po ng baha. Nung pong grade 3 ako, dun po nag-umpisa yung baha. Dati po nakakapaglaro po kami dyan, ngayon po hindi na po. Pangarap ko po makatapos ng pag-aaral, maging successful at magkaroon ng magandang trabaho. Pangarap ko po is sana meron po sa bawat pamilya ng Pilipino is makapagtapos kasi isang malaking opportunity po yun. Once na may nakapagtapos po sa isang pamilya, ito po yung nagiging stepping stone ng isang family na magkaroon po ng maginhawang buhay. Education doesn't happen in schools alone. Families carry it too. Sabi ko nga po sa sarili ko, ang obligasyon ko po ay hindi lang sa bahay. Mayroon po akong obligasyon sa paaralan kasi may anak po ako eh. Hindi naman po porket nag-aaral yung anak ko, yung obligasyon ng pag-aaral ay lahat na po sa teacher. Para sa akin, napaka-importante ng character development na naitutulong talaga ng teacher niya. And ayun, ako din as a mother, ina-explain ko rin sa kanya kung ano yung kahalagahan ng edukasyon para kung bakit kailangan niya mag-aral na mabuti para sa future niya. Siyempre, isa na yung kailangan bigyan ng solusyon itong baha, itong classrooms. So, even doon na baha, kailangan magpatuloy pa rin yung pag-aaral ng mga bata. Alam naman natin na public schools are not endowed with resources, especially when it comes to human resources. Kulang ang mga janitors, kulang ang mga guards. And how can we provide them with a safe and conducive environment kung kulang yung staff? So I hope that the government will listen to the voices of the teachers, that teachers should not be neglected, undervalued, or underappreciated. We need to be globally competitive. Kung maayos natin yon, siguro wala nang teacher ang magsasabi ng masama kung bakit sila nandito sa teaching profession. I hope for an education that is truly learner-centered. That every child, no matter their background is, will have access to quality materials, will have access to safe learning spaces. These voices reflect the reality inside our education system. Their experiences and insights must guide our efforts to build a better future for all learners.